Alright, so good day everyone. Uh, First and foremost, sa aking kaibigan na si Dr. Bernadette Enriquez, salamat sa iyong pag-invite sa akin na maging iyong resource speaker ngayong araw na ito kaharap ang ating mga lingkod bayani mula sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang ating topic na inassign ng ating mahal na kaibigan ay tungkol sa ethics and values education for civil servants. Very timely ang naging topic na ito. Ako naman, bilang isang certified mental health trainer at isang psychology advocate, gusto kong i-share sa inyo yung mga bagay na aking kaalaman ukol sa larangan ng psikolohiya. So bago tayo magpatuloy ng ating small talk or pep talk or itong webinar na ito, let us define first yung mga things na ating pag-uusapan sa araw na ito. Una, i-define natin, ano ba yung ethics? Yung word na ethics, ito ay galing sa Greek word na ethos o ibig sabihin ay kaugalian o pagkatao. Ito din ay branch of philosophy na nag-aaral tungkol sa ano ba yung tama, ano ba yung mali, ano ba yung mabuti, ano ba yung masama. So, dito, may focus natin sa ating thinking, sa ating isipan, kung ito bang ginagawa mo ay nakabatay ba doon sa ethical standard. With that, iba-iba kasi ang ethical standard ng mga professional. May mga ethical standard for teachers, may ethical standards for doctors, siyempre meron ding ethical standards for civil servants or sa mga lingkod bayani. Ito ay nakapaloob sa Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ibubuod natin yun. Huwag na natin i-discuss article per article, one by one. It will take us forever. No? At meron naman kayong kopya niyan. Sa panahon ngayon, i-google mo lamang yan, lalabas yan. Pero dito tayo mag-focus. Ito yung highlight ng RA 6713. Una, a public servant must consider first the public interest over the personal interest. Ang isang public servant din dapat magpapakita ng integridad at professionalism. Bilang isang public office, we are a public trust. Okay? Tayo din dapat ay makabayan, no? Halimbawa sa Caloocan, dito sa aming lugar, sa aming lungsod, during flag ceremony, tinitiyak namin, no, na lahat ay kumakanta ng Lupang Hinirang at kumakanta ng Caloocan hymn or hymn ng Caloocan. Meron pang action yan, no? Talagang ipinapakita, not only through singing, but also through participating through the action. Siyempre, hindi lamang sa pagkanta yun. Mamaya pag-uusapan pa natin. Ano ba yung mga sinasabi natin being patriotic? Of course, yung being transparent and mamuhay ng simple lamang or modest living. So, yun ang highlight, no? At yung sunod na term ng ating topic o pag-uusapan ngayong araw na ito ay yung tinatawag na values education. Ano ba yung values, no? Ang values ay yung pagpapahalaga mo sa prinsipyo o pamantayan na tinuturing mong mahalaga sa iyo at nagsisilbing gabay sa ating pag-iisip, pagkilos, at pagpapasya. Sa madaling sabi, ito yung nagiging compass mo sa buhay mo. Saan ka tutungo, ano ba yung mas mahalaga sa iyo, ito bang variable na ito o itong variable na ito bang panig na ito o sa kabilang panig na ito. Ayan. So, itong talk na ito ay hinati ko sa 100 parts. Oh, hindi. Joke lamang. Simulan natin sa part 1. Ang part 1 natin, grammatically wrong but psychologically correct. I, me, and myself. Ano bang ibig sabihin nun? Sabi ng isang Buddhist principle, to know others, you are wise. But to know yourself, you are enlightened. Ganda, no? Sinasabi doon na karamihan kasi sa atin, we always point out to other people's
lives, no, background, but we forget, no, to investigate ourselves. Okay? So, mag-focus muna tayo sa ating sarili. Tingnan muna natin, ano ba yung paraan ng ating pagiging tao? Views of human nature. I'll present to you some theories of psychology na sana ay makatulong at maging gabay natin sa ating mga prinsipyo o dumagdag sa ating kaalaman sa pagiging isang lingkod bayani. Number 1, yung tinatawag nating psychoanalytic theory of human nature. Yan ay proposed o ang proponent niyan ay si Sigmund Freud. According to psychoanalytic theory of our human nature, ang tao daw nakabase tayo sa ating unconscious motivation. May sinasabi si Sigmund Freud na meron tayong id, ego, superego. Ano ba yung mga ito? Ganito. Subukan ko kayo, lalo yung mga anak ninyo, yung mga estudyante sa inyong lugar. Kapag bumabagyo o umuulan the night before, no, ng Lunes, weekends yung umuulan, anong unang itatanong sa inyo ng mga anak ninyo? O anong itatanong ng mga estudyante sa Facebook o social media page ng inyong mayor? Sana po walang pasok. Mag-suspend na po. Yun ang unang isipin ng mga estudyante. Hindi nila isipin na, sana may pasok sa yung lesson namin. Ibig sabihin, nagsisimula sila na negative ang kanilang iniisip. Ano ba yung id? Ganito. Sabi ni Sigmund Freud, ang id, ang laman niyan ay ang mga sumusunod. Una, libido. No? Your evil instinct. Your desires. No? At yung iyong animalistic behavior. Instinct. Kaya, naniniwala ang psychoanalytic theory na ang tao nagsisimula kang masama. Dahil nga, yung behavior mo, puro lang pasarap. Hedonistic. No? Na maging masaya lang tayo, tsaka mo naisipin ng paghihirap. Pero ang tao, no, to give you idea, yung super ego, nung pinanganak ka, wala pa sa'yo yan. Meron ka lamang id tsaka ego. Si id, yung iyong pleasure principle. Tinan mo yung mga sanggol. No, wala silang pakialam. Kahit madaling araw yan, puyat yung kailang tagabantay, basta gusto nilang umiyak, iiyak sila. No, kaysa mabulawang kahit bahay. Kasi wala pa siyang super ego. Ang kanyang instinct pa lang noon, yung kanyang id, the pleasure principle. Ngayon, kapag yung iniisip mo ng iyong id sa iyong persona, gagawin mo na, ang tawag naman doon, ego. Ego is the reality principle. Siya ang sasagawa ng iniisip ng iyong id. Parang sa sanggol nga, no? Basta gutom mo siya, iiyak siya. May mga tao na yung ego niya, no? Basta lamang gagawin yung pagnanasa ng katawan. That's where things go wrong. Pero dahil meron tayong society, no, yung anak, ang una niyang guro, yung kanyang mga magulang. Meron tayong edukasyon. So habang yung bata, siya ay natututo, gumamit ng po at opo, maging magalang, ito ang tama mong gawin, ito ang mali mong gagawin, andun na ngayon yung morality, pumapasok na. Because yung ethics, yun ang kaalaman mo. Kapag ina-apply mo na yung iyong alam sa ethics, morality comes in. Ganon. No? So, yung bata, nade-develop ang kanyang super ego. Kaya dito ngayon pumapasok yung relativism. Maaaring sa kultura mo tama, sa kultura ng isa mali, pero ang mahalaga, meron kayong sinusunod na tama. So, nade-develop ngayon yung super ego. Si super ego ngayon, yung tinatawag nating conscience. Yan yung iyong konsensya. Sa ibang relihiyon, ang tawag niyan, yan ang Holy Spirit. Yan ang anghel na bumubulong sa iyo na gumawa ng mabuti. So, applying them, si id, tsaka si super ego ay nagbabangga ang bato sa iyong persona. Tama yung sabi ng mga magulang natin dati nung tayo bata-bata pa. Sa isang tenga mo,
may bumubulong na evil, sa isang mong tenga, may bumubulong sa yung angel. Ayun yung id, saka yung super ego. Ito ngayong si ego, ay naiipit sa nagbabangga ang dalawang puwersa. Kaya, na-develop ngayon ni ego, yung tinatawag natin ngayon na ego self-defense mechanism. Yung defense mechanism, ginagawa mo naman yan para masettle mo, no? Yung conflicting factors sa isipan mo. I'll give you an example, no? Na-attempt ka na gawin ng isang bagay. Whatever it is, kayo na mag-isip ngayon. Kung ano yung na temptation mo sa buhay mo ngayon na gustong-gustong gawin ni id, no? Tapos gagawin mo na bilang super ego, sabi niya, "Oy, makinig ka ngayon sa lesson ni Dr. Dantay, matututo ka dyan." Mamaya, kayo ay magnilay-nilay, yung gusto mong gawin na hindi ka nais-nais at alam mong makakasira sa iyong pagkatao, sa iyong pamilya, sa iyong departamento, aba, nakapag-isip-isip ka, no? Mas pinili mo na wag nga lamang ituloy. Doon nga papasok si defense mechanism. Sasabihin mo, kung si id, sasabihin mo na, buti na lang, no? Hindi ko ginawa yung gusto ng aking pagnanasa. Kasi, yung kabilang departamento, nagkabukingan, nagkalaglagan. Buti na lang, hindi ako sumali sa kanila. No? Yun yung mga defense mechanism, yung mga blessings in disguise, no? Meron pa mga ibang defense mechanism, ikaw ay galit sa isang tao, no? So yung id mo, no, gusto mong lusubin. Si ego, gusto mo nang suntukin yung tao. Pero dahil alam mo ikaw ay lingkod bayan, kailangan mong magtimpi, no? 'Di ba minsan nakakagigil, no? Meron tayong mga kliyente, ganito ang mga sinasabi sa atin, no? Pinapasahod namin kayo. Tax ng bayan ang sinasahod nyo. Kaya paglingkuran nyo kami. Yung bang parang feeling mo, sila na nagpapakain sa atin. Gustong-gusto mo nang lumabas ng window, no? Sampalin mo, ano man gagawin mo, no? Pero hindi natin ginagawa. Kasi bakit? Meron tayong super ego. Kaya minsan, gusto mong suntukin yung tao, doon na lamang sa may table mo. O kaya, ginagawa mo na lang. Meron kang isang unan, doon mo lang sinusuntok yung kamay mo, no? Ang tawag naman doon ay redirection or displacement. Imbes na yung tao yung suntokin mo, yung lamang pillow. Nakapagpigil ka. So, doon gumagana ang ating id, ego, super ego. Ang sabi ng Sigmund Freud, sa kanyang teorya, nagsisimula ang tao na masama ang iniisip. Puro pagnanasa, puro desire. Hindi natin pwedeng itanggihan. Tulad ng aking kanyang example sa inyo, yung ang sa walang pasok. Bihirang-bihira sa mga batang na magsabi, halos wala nga. Pag umulan, sana walang pasok. Ganun kaagad, no? So, yung id, ang munang naiisip. Then, super ego na, tapos sasabihin ng kanyang magulang, pumasok ka anak kasi wala naman ng ulan. Wala namang announcement. So, yung super ego, sasabihin siya ng magulang mo, yun yung tamang gagawin mo, susundin mo siya. Yan ang unang view of human nature. Pangalawa, yung tinatawag nating behaviorism. Yung behaviorism naman, ipinapaliwanag niya na ang tao, ipinanganak kang neutral. Hindi ka mabuti, hindi ka masama. No? Nagiging mabuti ka o masama ka, dependyente sa iyong kapaligiran. Yan. Sa iyong environment. Ganon. No? So, parang ganito. Sabi ni John Locke na isang behaviorist, no? He's also a politician during his time. Sabi ni John Locke, ang mga tao daw nung pinanganak tayo ay merong tabula rasa. Ibig sabihin ng tabula rasa, blank sheet or blank slate. Paano ko pinapaliwanag yan sa aking mga estudyante? Halimbawa, si Juan at si Pedro, parehas ko silang bibigyan ng USB na blanco. Isa kay Juan, isa kay Pedro. I-interviewin ko sila. Juan, ano ba ang paborito mong musika? Genre. Sabihin niyo, Juan, ang gusto ko, sir, mga OPM classic. Ikaw naman, Pedro, gusto ko, sir, mga new wave. Yan. So, may idea ka na. Kapag nirecord na nila yung blanco na yon, sigurado ako, yung musika na i-record doon ni Juan ay OPM classic. Yun namang i-record doon ni Pedro ay new wave songs. Ibig sabihin,
Yung ating utak mula pagkabata, parang USB sa panahon niyon. Panahon ni John Locke, blankong papel. Ang marirecord doon, ang masusulat doon, depende sa impluensya ng kapaligiran. Halimbawa ko nga kanina, sa musika. Paano naman yun? Ikaw naman ay isang tao na natututo ka, no? Tungkol doon sa cause and effect. Okay? Kung anong ginawa mo, naramdaman mong nag-benefit ka, uulitin mo. Kasi hoda na yan ay tama o mali. Halimbawa, nangopya ka sa katabi mo, nung kayo nag-i-exam, yung teacher mo, hindi ka naman nahuli, nakapasa ka. Merong tendency na ulitin mo yun. Ang tawag ngayon doon sa behaviorism, no? Yung cause and effect ng iyong training. No? What is beneficial to you, you keep on repeating it. What is not beneficial to you, you tend to stop it. Ganon. So, isa dyan sa mga pamoso na theorist niyan ay si B.F. Skinner. No? Ang kanyang ginawang eksperimento, kumuha siya ng daga. No, I show you to the screen. Kumuha siya ng daga, tapos yung daga, nilagay niya sa isang box. Ang tawag niyo sa box na yon, Skinner's box. O nga naman, siya ang nagpanukala eh. O. Ngayon, doon ngayon sa box, na nasa screen dyan, yung box, meron siyang lever na kapag naapakan ng mouse, ng daga, may lalabas na pagkain. Tignan nyo ha. Eh, kumuha siya ng daga. Yung daga, take note, gutom yung daga. Pero kahit sino namang nilalang, gutom ka o anuman, pag kinuha ka sa iyong safe space, nilagay ka sa isang box, no, ang una mong iisipin, yung iyong safety, instinct. So yung daga, ikot ng ikot doon sa may box. Accidentally, tignan nyo ha, accidentally, naapakan niya yung lever. May lumabas na pagkain. Eh dahil siya nga ay daga, kahit yung safety niya, no, ay nako-compromise, may pagkain sa harap niya. Kumain niya yung daga. Pag nabusog na siya, napansin ni Skinner, nag-ikot-ikot yung daga, after 1 hour, pumunta ulit yung daga sa may lever. This time kaya, sinadya o aksidente? Malamang sinadya. Ay kung nga sa'yo kanina, kapag yung ginawa mong action, you benefited either right or wrong. Ganun yun, ha? Merong tendency, uulitin mo. Kaya yung daga, pinindot niya. Kaya lang yung daga, walang disiplina. Pindot na siya ng pindot. Ginawa ni Skinner, nilagyan niya ngayon ng ilaw sa taas, bumbilya. Na kapag yung bumbilya hindi umiilaw, kahit anong pindot niya, walang lalabas na pagkain, na pellet. Alam nyo, na-condition yung daga. Ganun din tayo sa behaviorism. Nako-condition ang ating mind. No? Sa iyong paniniwala. Na kung mula nung bata ka, na-condition ka na ito ang tamang relihiyon. Mula pagkabata mo, na-condition ka, ito ang tamang pag-iisip, ito ang tamang gawi. Kaya nga, di ba, I told you earlier, mayroon tayong tinatawag na relativism, na maaaring sa ibang lugar, pwedeng kainin ang bagay na ito, sa ibang lugar naman, bawal kainin ang hayop na ito. Ganyan. No? Parang sa India, no? May tinatawag silang holy cow. Bawal sa kanila, kaya ang mga baka, kasi painiwala nila, reincarnation yun na kailang mga ninuno. Meron naman, may mga kapatid naman tayo, hindi ko makain ng baboy, hindi ko makain ng mga seafoods, kaya depende nga sa iyong paniniwala. So, na-condition sila. Tama yung sinasabi ng behaviorism. Na-condition ngayon yung daga na pindot na pindot, kapag hindi umiilaw, walang lumalabas. Alam nyo, na-condition nga. Lumating ang panahon, inaantay niyang umilaw, pag pindot niya, tsaka siya kumakain. May ginawa pa niya si Skinner, nilagyan pa ng konting kuryente, na pag pindot siya ng pindot, meron namang punishment. Nakita mo naman sa iyong sarili ngayon, through your community, kapag may ginawa kang mali, no, sa magulang mo, hindi ka nagpuat opo, may parusa ka sa magulang mo.
Hindi ka nag-review, bumagsak ka sa exam, may parusa ka sa magulang mo. Ibig sabihin, merong punishment na kapag yun ay naibigay sa iyo, pwede kang madala, pwedeng wag mo nang ulitin yung ginawa mo kasi hindi ka na nagbe-benefit, napaparusahan ka na. Isipin nyo mga kapwa ko lingkod bayan, mula pagkabata ninyo hanggang sa ngayon na andyan ka na sa iyong posisyon, ilang beses kang nakuryente, ilang beses mo lang muntik kang magawa ang isang bagay, mabuti na lamang ikaw ay nakondisyon ng iyong mga magulang na ang tama, 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 tama. Ang mali, 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 mali. That's behaviorism. Ulitin ko, sa behaviorism, hindi ka pinanganak na masama o mabuti. Nakadepende yan sa iyong kinalakihan na environment. Balikan ninyo. Ano ngayon ang environment na iyong kinalakihan? Ano ngayong society, culture ang iyong kinabibilangan? Pag-isipin ko lamang kayo. Pag-iisipin ko lamang kayo. Kayo lang bahalang mag-interpret nito sa inyong mga sarili. Kapag humawak ka ng kawali na may uling, imposibleng hindi ka mauulingan. Okay? Pangatlong teorya na pwede kong i-share sa inyo, yung teorya ng humanistic psychology. Kung kay Sigmund Freud naniniwala siya na we are governed by our unconscious animalistic instinct, nagsimula sa masama, but because of superego, nagiging mabuti tayo. Sa behaviorism, hindi ka masama, hindi ka mabuti, dependyente sa iyong kapaligiran. Sa humanistic psychology, pinapaniwalaan niya na we are born good in the image of God. Mabuti raw ang tao. Bilang tao, hindi tayo hayop, kundi tayo ay tao. Sabi ng ancient philosopher na si Aristotle, meron tayong tatlong kaluluwa. Ang unang kaluluwa natin, the appetitive. Pangalawa, vegetative. Pangatlo, rational. Isa doon, wala sa mga hayop. Ano kaya yon? That's rational soul. Ano ba yung appetitive? Yung appetitive, ito yung ating gana para matuloy tayong mabuhay sa pagkain. To improve ourselves, no? Food, physical, and food for thoughts. Yun namang vegetative, yun yung ating kaluluwa para sa ating safety and growth. Personally, professionally. Yung rational, yung kakayahan natin na mag-isip at mga tuwiran. Ito yung isa sa mga paborito kong example pag pinapaliwanag ko ito. Nasubukan niyo na ba ako? Naka-leave kayo o sa mga estudyante, summer, vacation, sem break ninyo, nasa bahay ka lamang, nanonood ka ng Netflix, no? Tapos sa sala nyo may dumaan na pusa, naglalakad. Nagkatinginan kayo ng pusa. Subukan nyo na yun. Sabi sa ng pusa, adik ko, patingin-tingin lang sa akin. No? Ganon. Ganon ang pusa. Tapos, nagutom ka na. Kakain ka ngayon sa kusina nyo. Kaya lang, pagtingin mo sa Netflix, sa sala nyo, yung dalawang bida magalabing-labing. Ngayon, napatingin ka sa TV set nyo. Hindi mo alam yung pusa na meron siyang appetitive soul, kinain na yung pagkain mo. Paglingon mo sa kanya, uy, pusa! Yung pusa ngayon, gagana yung kanyang vegetative soul. Kakarepos ang takbo yun. Kasi wala siyang rational soul. Hindi maisip ng pusa, oy, hindi akin to. Dito pwedeng kainin. No? Ganun, no? Pwede bang huliin yung pusa? Isalga mo sa pader? Oy, pusa, bakit mo kinain yung pagkain ko? Will the cat answer you? Meow, 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 meow. No. You see? Pero bakit yung pusa, binubusa mo ng tubig na mainit, hinahampas mo ng walis, sinasako mo, itinatapa mo sa metulay, where in fact, sino ang may mali? Ikaw. Kasi iniwan mo yung
pagkain mo doon sa lamesa. Which connects now sa humanistic principle. Kasi, sinasabi doon na ang tao talaga, kahit wala ka pang kilalang Diyos, mabuti ka na. Meron tayong pagmamahal sa ating puso. No? Halimbawa, wala ka pang Diyos sa buhay mo. Merong tumatawid sa kalsada. No? Tutulungan mong tumawid yung matanda. Mayroong ligaya sa iyong puso. No? Bata ka pa lamang, cute na cute siya yung mga magulang mo, natawa ka na. No? Bata ka pa lamang, alam mo na magmahal dahil ipinakita ng iyong magulang. O, hindi ka man lumaki sa isang caring family, magkataka yung mga kasamahan mo. Meron siya, lumaki sa isang lugar, broken family yan, pero tingnan mo, may pagmamahal sa kanyang puso. Hindi ka naman na-expose, no? Sa mga tao na talaga namang nagpapakita ng genuine love and care. Pero yun nga, meron sa iyong pitak ng puso mo ng kabutihan. Sabi ng humanistic psychology, no? Bilang tao, tayo ay likas na mabuti. Nagiging masama lang tayo dahil naman sa mga experiences natin sa buhay. Which brings me to your needs. Kailangan kasi meron kang mga pangangailangan na dapat mong bigyan ng katuparan. Otherwise, you will become maladjusted. No? Sa Maslow's hierarchy of needs, andyan sa ating screen, unang-una na doon yung mga basic needs. Hanggang mapuntahan mo yung self-actualization. No? Sa basic needs mo, safety needs mo, belongingness needs mo, tapos yung iyong kakayahan, yung pagkatiwala sa iyong sarili, hanggang mapunta mo yung self-actualization. Ngayon, kung na-meet mo lahat ng mga needs, na ibigay lahat sa iyo, you self-actualize, ano ngayon? Halimbawa, nagdebate kayo. Ang debate ng isa, ang argumento niya, si Kristo ay Diyos. Yung debate ng isa, si Kristo ay tao. Nanalo ka. Ay ano ngayon? Ang punto ng humanistic, hindi lamang yung pagkapanalo mo o pagkakuha mo ng iyong ninanais. Hindi lamang ito tungkol sa kung anong kaalaman mo. Ikaw ba, pagkapanalo mo sa debate, intellectual mo, paano ka ba makipagkapwa-tao? Sa ibang tao ba, mabuti ka? Sa iyong pamilya, maayos ka ba? At meron ngayong bagong termino dyan, yung tinatawag naming transcendence, na kung paano mo ngayon isabuhay yung pagkakilala mo sa iyong sarili. Kilala mo sarili mo? Yes. Paano ka ngayon makakatulong sa ibang tao? You are being blessed to bless others. Can you now realize that? Kaya nga diba doon sa ating ethical standard ng mga lingkod bayan, mga lingkod bayani, kinakailangan, no? Alam natin kung paano mag-reach out sa ating mga kababayan. Tinanong ako ng sa estudyante ko, sir, totoo po ba yung it is always lonely at the top? Ako ngayon, bilang isang puno ng isang departamento, I tell them, hindi malungkot sa itaas. Because when you reach the top, you look down and stretch your arms to help others to also reach the top. Yung kasi diba, pagka sa taas na sila, nakakalimot na. Aba, delikado po kasi yan. May isa tayong prinsipyo sa psychology ng tawag namin Peter Principle. Ano yung Peter Principle? Na pag ikaw ay narating mo na yung rurok, yung final stage ng iyong karir, nabobobo ka. Na minsan dahil marami ka ng mga staff, marami ka ng mga inaasahan na tao na gagawa para sa iyo, minsan nabobobo ka na eh. Sige, medyo magana term. Nagiging mas magaling na sa iyo yung ibang tao na dati na alam yung mga terminologies. Sabi ko nga sa mga education majors, minsan subukan niyo yung mga principal ninyo. Mas magaling pa kayong mag-demo teaching. Sa akin naman ngayon, yung mga staff ko, mas magaling pa sa akin mag-research. Kaya para ma-counter niyo yung Peter Principle na habang umakat ka ng iyong ranggo, humihin ng kokote mo, kailangan tuloy-tuloy ang trainings.
Di ba? Marami na kasi ngayong mga bagong mga teorya sa edukasyon, 21st century learning. Sa ating mga lingkod bayani, marami na tayo ngayong mga ina-applyan. For example, sa Caloocan, part na kami dito sa ISO, no? Inaantay na lamang namin yung mga visitation, ready kami doon, no? Sa opisina ko naman, meron kaming mga modes of verification sa MBCRP, no? Sa Manila Bay Clean Up Drive natin. Meron kami mga standard na kailangan inaaral ko din. So, meron mga seminars, titingnan ko yung mga seminars o webinars kapag may kaugnayan yan sa pamamahala ko dito sa LGU, sa isang departamento, sa Housing and Settlement, at pamamahala ko sa University of Caloocan City bilang Vice President for Student Affairs, ay pinupuntahan ko. No? Tignan natin, no? Mula doon kay Sigmund Freud, papunta kay behaviorism, kay Skinner, papunta kay Abraham Maslow ng humanistic psychology. Medyo naunawaan natin uli ngayon, no? Relearning tayo, no? Na meron palang mga basihan ang ating pagkatao. Kaya bilang mga lingkod bayani, is always a good thing for us to refresh our minds. No? May mga pagkakataon kahit ako mismo I attend, no, seminars and webinars. Minsan nga may estudyante ako, nagulat siya. Former student ko ito, siya yung speaker ng seminar. I attended, no? I learned from him. Kaya every time I attend seminars, hindi ko pinupuno yung aking cup of coffee. Kalahati lamang. Kasi bakit? Pag pinuno ko na yung cup of coffee ko ng symbolical for learning, matatapon lang yung mga sinasabi ng speaker. So, it will be filled again because I learned something new. Are you learning something today? No? Puso naman dyan. Okay? So, ibig sabihin, masaya ako bilang isang professional, lingkod bayaning katulad nyo na nakakadaupang palad ko kayo. Kaya pa may mga gantong imbitasyon, ay talaga namang aking pinapaunlakan, lalong-lalo na pag galing kay Dr. Bernadette Enriquez na ating butihing kaibigan. Okay? So, pangalawa, magkwentuhan muna tayo. Huwag kayong mag-alala. Wala akong quiz na ibibigay sa inyo. Magkwentuhan muna tayo. Itingnan natin kung paano ito ma-relate doon sa ating mga experiences, sa ating mga pinamumunuan ng mga departamento, o kung saan kayo nabibilang ng mga opisina. Okay? So, tingnan nyo. Bilang isang lingkod bayani, may mga senaryo ako na ipapakita sa inyo at kung paano nyo ito pwedeng ma-apply bilang isang public servant at makita nyo ang kasiyahan na kayo'y sumusunod sa ethical standards at sa values na iyong pinapahalagahan. Okay. Actually talaga, yung sinasabi ko kanina sa inyo na hinati ko to sa 100 parts. Throughout the years that I am giving talks as a speaker of different companies, institutions, schools, etc. Talagang I have accumulated this different theories and discussion a 100-fold. So ngayon, mag-part 2 naman tayo. So, yung about ethical standards. Ngayon naman, magkwentuhan tayo sa mga bagay na iyong binibigyan ng halaga. Alam nyo, narating ko na rin ang isa sa pinakarurok ng tagumpay regarding path to a certain career. So, nakuha ko na yung mga inaasam ko nung mga nagdaang panahon sa mga item, sa mga salary grade, sa mga katungkulan na aking pinagpunyagian para makatulong sa ibang tao. Pero alam nyo, at the end of the day, it will boil into one or a single unit of your company. Sino? Ang iyong pamilya. Marami akong nakikita, inuna ang karir, no? Napabayaan ng pamilya. Minsan naman, hindi lang naman sa karir. Meron akong nakausap na isang estudyante, isang kabataan sa isang peace retreat na aking pinamunuan. Sabi ng estudyante, Doc, hindi ko nga alam
kung yung bang tatay ko, sino bang anak? Ako o yung manok? Sabi ko, ba't mo nasabi yan? Kwento mo. Kasi po, kaninang hapon, pag uwi niya, may dala po siyang bigas sa kanyang kaliwang kamay, 5 kilo. O, sabi ko, masarap ba yung bigas? Masarap naman po, Dok. O, yun naman pala eh. Kaya lang po, sa kanyang kanang kamay, meron po siyang bitbit, 10 kilong patuka ng manok. Sino po bang kanyang anak? Sabi ko, malamang yung manok. Anong ibig ko sabihin? Sa mga nakikinig ngayon, participants sa webinar na ito, ikaw bilang ama, kailan mo huling nakausap ang iyong anak tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay? Ikaw bilang ina, kailan ka nagluto ng masarap na pagkain at sabay-sabay kayong kakain sa isang lamesa at habang inyong kinukumusta ang inyong mga anak sa mga bagay-bagay sa buhay, sa eskwelahan, sa kanilang mga problema, mapas sarili o sa inyong pamilya. O baka kakain lang kayo kanya-kanya kayong hawak ng cellphone, hindi kayo nag-uusap-usap. Kailan nyo sinabi sa inyong anak, anak, mahal kita? Ang inyong mga anak, pag nakakausap ko sa isang mga pagpupulong, tulad ng mga peace retreats, I also ask them the same question. And they cry. They reflect on that. This is a question that I will be asking you na hindi ko naman kailangan ng inyong immediate response. Somebody up there in heaven is looking at you, listening at you. Number 1, kailan mo huling niyakap ang iyong asawa na may halong pagmamahal? Number 2, kailan mo pinakinggan ang iyong asawa na may halong malasakit? Pangatlo, kailan mo kinausap ang iyong mga anak at nagbanding kayo? O baka naman banding pa rin ng tropa ang inuuna mo? Pang-apat, kailan kayo huling sama-sama nagsimba? O umattend ng isang pagpupulong pang relihiyon? Question mark sa bawat sentence, tanong na ibinigay ko sa inyo. Ikaw, kailan ka huling nag-contemplate? Kailan ka huling nagmuni-muni? Tama pa ba itong ginagawa ito? O kailangan ko nang mag-iba ng landas? Kanina ka humuhugot ng lakas ng loob? Ito yung values. Ito yung mga pinapahalagahan natin sa ngayon. Sabi ko nga sa inyo, it's not all about the career. It's all about your family. Sa trabaho, madali kayong palitan. Ako, ang aking mga staff, even dito sa LGU City Hall o diyan sa universidad, kapag paalam sa akin, automatically, hindi ko tinatanggihan, lalo na kung ang paalam niya may kinalaman sa kanyang pamilya. Pag nawala ka sa trabaho mo, iiyakan ka ng katrabaho mo, aalahanin ka sa iyong burol, after 2 weeks, 1 month, may kapalit ka na. Pero, imagine this, you are on your deathbed. Sino kasama mo? Sana ang pamilya mo. Sana ang mahal mo sa buhay. Isang kwento bago ko tapusin panandalian ang aking talk sa ngayon. Panandalian, bakit? Because I want all of you to attend another pep talk like this na sana ako pa rin ang magsasalita at ang bibigay ng topic na gusto nyo ukol sa motivasyon, mental health, at may kinalaman pa sa leadership. Ang kwento ng aking bibigay ngayon ay tungkol sa isang pamilya na yung nanay ay mananahi. Ang kanyang lola mananahi. Ang kanyang ate mananahi. Birthday niya kinabukasan itong batang ito. Grade 7, lalaki. Sige, itago sa pangalang Juan. Dahil birthday niya bukas, yung kanyang inang mananahi, tinatanong siya, anak,
anong gusto mong regalo bukas? Sabi niya, nanay, ang pangarap ko po ay magkaroon ng pantalon. Levi's. Tingnan nyo, sa Pilipinas, no, ironically, kung sino pa karpintero, walang sariling bahay. Sino pang mason, walang sariling bahay. Ito mananahi. Yung anak niya, ang pangarap lamang magkapantalon. Kasi mula nung elementary siya ay puro short. Sa madaling sabi, yung nanay nagbasag ng alkansya. Hindi sila pumunta ng SM para bumili ng Levi's. Pumunta sila sa Divisoria. Ang nabili niya, Lives 105. Halagang 900 pesos. Hindi niya kaya yung original na Levi's. Umabot na 10,000 yun eh. Sinukat ng bata, dahil siya alanganing bata, alanganing binata na, kasya naman yung baywang. Kaya lang mahaba yung pantalon ng 3 inches. O, sa mga nanay dyan, sabi nung bata, hindi bali ho. Ang nanay ko naman mananahi. Sa mga typical na nanay, ano nga sabihin sa inyong anak? Anak, lalaki ka pa. Di ba ganon? Hanggang grade 12 mo anak, magagamit mo yan. So malungkot yung bata kasi mahaba yung pantalon eh. So yung kanyang emosyon, mix. Masaya na malungkot. Pag uwi ng bahay, sino ba ang usual yung kasabot ng ating mga anak? Ang lola. Lola, baka pwede mo namang putulan ng 3 inches. Ang sagot ng lola? Apo, abay nung huli ako nakialam sa nanay mo. Hindi kami nagpansinan ng 2 taon, kaya ayokong makialam. Pasensya ka na, apo. Lumapit sa kanyang ate. Ate, di ba mananahi ka din? Putol na mo naman 3 inches to. Ano sabi ng ate? Nako, Juan, nung ako nakailam ng nakaraang buwan sa desisyon ni nanay, bila akong sinampal. Kaya akong makialam dyan. So yung bata, natulog siyang masaya na may halong kalungkutan. Masaya, bago ang kanyang pantalon, malungkot, mahaba ng 3 inches. So natulog na yung bata. Alas 12 ng gabi, bumukas ang kanyang pintuan. Sinong pumasok? Ang kanyang nanay. Ang sabi ng nanay niya, anak, akala mo ba may tiis kita? Siyempre, ikaw ang bunso. Hindi pwede, birthday mo bukas eh. Binawasan yung pantalon ng 3 inches. Happy birthday! Itinupi yung pantalon, itinabi sa anak. Alas 12 ang nanay pumasok. Alas 3 na madaling araw, muling nagbukas yung pintuan. Sino kaya? Si Lola. Apo, akala mo mamahitiis kita? Siyempre hindi. Pinutulan yung pantalon ng 3 inches. Happy birthday, Apo. Alas 5 na madaling araw, nagbukas uli yung pintuan ng kwarto. Si ate, bunso, akala mo ba matitiis kita? Siyempre hindi. Binawasan ng pantalon ng 3 inches. Pagising ng bata alas 8, anong nangyari sa pantalon? Naging short. Ano ang lesson dyan sa buhay? Kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, siguraduhin mo, hindi ikasasama. Minsan may mga bagay na gusto mong tumulong, kaya lang kulang tayo sa communication. Kaya ipinapayo ko rin sa mga pamilya, gumawa kayo ng GC sa family nyo. Use technology. No? Kung meron kayong pa-surprise sa isang miyembro ng pamilya, gawa kayo ng GC para magkaunawaan kayo. Same thing with your company. Gawa kayo ng GC. Communication is the key. Sa mga bagay na inyong pinapahalagan, yung values no, ng inyong kumpanya, yung social climate, yung work climate, no, esprit de corps ng inyong kumpanya, para ma-relay nyo ng maayos. You are one with your vision and mission. Isa ngayon sa sikreto, pag sa gobyerno, Viber. No? Kung kayo din lang, Messenger. Napakalaga ng komunikasyon. Lalo ngayon, sa advent ng technology, napakabilis makipag-communicate saan ka mang dako ng mundo o ng lugar. Parang ginagawa natin ngayon. Yung iba, nasa ibang rehiyon ng ating bansa. Ngunit naaabot kayo ng aking pagsasalita sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya kung kayo nakarating sa bahaging ito, salamat sa inyong pakikinig at sana sa pep talk na ito,
kayo ay natuto? Did you learn something? O, puso ulit naman dyan. If you learn something, maraming salamat dahil ako'y nakapagbahagi ulit ng aking munting kaalaman na alam ko titimo sa inyong puso, sa isip nyo at sa gawa. Don't forget to follow my YouTube channel, Doc Roski TV, and Facebook page with the same name, Doc Roski TV. Meron tayong mga libro na tungkol sa mga Filipino culture na aking nailimbag, na-publish. Sa mga gustong mag-avail, just DM me directly. No? Rodrigo M. Dante Jr. ang aking messenger. Ito yung padayon, pahuway, paglalakbay book, tsaka yung lakbay buhay. Tumutukoy yan sa Filipino culture tungkol sa mga distinct Pinoy pop culture na makakatulong sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong leadership. Okay? So, once again, this is Doc Rod Dantay. Saludo ko sa mga makabagong lingkod bayani. Once again, thank you, Dr. Benedict Enriquez, at sa inyo, mga kapwa ko lingkod bayani. Mabuhay ang lahing Pilipino. Mabuhay!